So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos.